Welcome po again dito po sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo ang maaring mangyaring pagbabago sa Japan Immigration Policy simula po ngayong year 2026. So last year, since naupo yung bagong Prime Minister nila na first woman leader po ng Japan, naging mainit na usapin ang mga nais niyang gawing policy na related po sa mga foreigner dito sa Japan. Sinimulan na po nilang pag-aaral nito sa mga bagong policy nito last year 2025 at ngayong first month ng 2026, maaari daw po nilang mailabas ang pinaka-overview ng mga isasagawa nilang bagong policy o batas nito. So kung ano-ano itong mga nababalitang bagong policy, panoorin nyo po ang video nito para po magkaroon kayo ng idea, lalo na kung resident po kayo dito sa Japan at yun po maging aware po kayo sa mga ito. So, let's start po. So, first po is about sa departure tax. So, una sa lahat nga, ang nais na nilang baguhin ay ang pagtaas po ng singil sa departure tax. So, ano nga ba itong tax na ito? Ito po yung tax na binabayaran kapag kayo ay lalabas po ng bansang Japan. Ang nais nilang gawin dito ay itaas ito ng 3 times. So sa ngayon ito ay nasa 1,000 yen, kaya magiging 3,000 yen na po ito kapag nag-umpisa ang implementation ng bagong policy nito. Ang lahat po ng lalabas ng Japan, kahit na po mga Japanese citizen, bata o matanda, ay kailangan magbayad po nito. Wala pong exemption. Automatic nilang sinisingil po ito at sinasama po yung amount sa binabayaran nyo pong ticket na binibili po kapag kayo ay magta-travel papunta ng Japan. Ang pera daw na makukolekta dito ay gagamitin sa mga problemang dulot naman daw po ng over-tourism. So ito ay mukhang aproba na rin at possible daw po na mag-umpisa sa July this year 2026. So yan po ang unang policy na nais po nilang isagawa. Then number 2 is yung new visa charge. So ito yung the next one po na gusto nilang baguhin ay ang singil nga po nila sa pag-issue ng visa para po sa mga newcomer dito sa Japan. So ang reason daw kung bakit nila gustong gawin ito ay dahil sa masyadong napakababa o mura po sa ngayon ang singil ng Japan government compare po sa Amerika at ilang European countries. Sa ngayon, ang singil nila sa single entry visa ay nasa almost 3,000 yen. So, maaring itaas daw ito ng 5 times kaya aabot po ng 15,000 yen o 1.5 lapat ito kapag nag-start na po yung implementation ng bagong policy nito. Para naman po sa mga multiple entry visa, so halimbawa nag-apply po kayo nito, pinag-aaralan nila na gawing 30,000 yen o 3 lapad po ang magiging charge kapag multiple entry visa ang i-apply ninyo. Ang bagong singil nito ay hindi pa approved, no? Pero malaki ang possibility na isagawa daw nila ito within this year 2026 din. So sa mga gustong pumunta ng Japan at mag-apply pa lang ng visa, so watch out for a possible increase po sa singil ng BFS Global kung saan po kayo nagpapasa ng mga kailangan requirements sa pag-apply ng visa papunta po ng Japan. So yon after mag-start na nga po nito ang implementation ng bagong policy nito, maaring po magbago din po sila ng singil. Okay? So that is the second policy na gusto po nilang gawin. Then the third one, sunod naman po ay ang singil ng immigration sa visa processing mismo dito po sa Japan. So gusto din nilang baguhin ito. So watch out po sa mga kababayan natin na resident po dito sa Japan, lalong-lalo na po yung mga hindi pa permanent visa na yung nag-apply po ng kanilang renewal visa bago po mag-expire ito. So ang gusto nilang gawin, baguhin po ang singil ay ang visa extension at change po o visa status. So sa change of visa status is halimbawa spouse visa kayo ngayon, then nag-divorce na namatay ang asawa, is mag-apply kayo ng Tejusa. So that is a change of visa status. Kapag nabigyan kayo ng 1-year visa po, sa ngayon ang singil nito ay nasa 6,000 yen po ata. So nais nilang itaas ito at gawin pong 3 hanggang 4 lapad daw po. So ilang times po 'yon, no? So more than 5 times kung matuloy man ito. So 6,000 times 5, so aabot lang ng 3 lapad, pero pag umabot po ng 4 lapad, masyado pong mataas.
So ang dahilan din dito ay dahil po sa masyado daw mura ang singil ng Japan sa ngayon compare sa Amerika at ibang European countries. Again, ito po ay hindi pa din aprobado at papatuloy pa din nila ang pag-aaral, pero malaki din po ang possibility na ito ay gawin din nila this year 2026 daw po. So let's wait po kung ano magiging bagong charge ng Japan Immigration sa iba't ibang visa processing sa susunod na mga buwan po. This year po yan. Okay? Then, punta naman po tayo sa next policy na gusto nila pong gawin, which is the permanent visa. So, ito po ang next po. Ito ay isang mainit na usapin din sa ngayon dahil po sa ang type na visa nito ang siyang pinakamaraming holder or type na visa na hawak po ng mga foreigner resident po dito sa Japan. So nais nilang kontrolin ito sa ngayon, kaya gusto nilang baguhin din ang ilang kondisyon sa pag-apply nito. So sa mga kababayan natin na hindi pa po permanent resident dito sa Japan, nagbabalak pa lang po mag-apply, malaki po ang possibility na maabutan po kayo ng bagong policy nito. So una ay nais nilang idagdag na requirements daw po ay ang Japanese language proficiency ng applicant. So di pa alam kung gaano kataas na level ang kailangan, pero malaki ang possibility na madadagdag ito bilang requirements, kaya ninyo po talaga mag-aral ng Nihongo kung may plan kayo mag-apply ng permanent visa. Isa pa sa gusto nilang baguhin ay ang charge po, ang singil nila para po sa permanent visa. So sa ngayon ay ang singil lang po nila kapag naaprubahan ay isang lapad lamang. Pero sa ngayon pinag-aaralan po nila dito sa bagong policy nila, nais pong gawin po nila yung charge sa 10 lapad, 230 lapad daw po. So wala pang exact amount kung magkano talaga yung bago nilang sisingilin. So sa ngayon hindi pa din to aprobado at pinag-aaralan pa lang po, pero malaki din daw po ang possibility na isagawa din nila within this year 2026 para po malimitahan ang mga foreigner na magiging permanent resident po dito sa Japan sa ngayon. Okay? So that's it for new policy about po sa permanent visa. Then punta naman po tayo sa next policy, which is related po sa Japanese citizenships. So ito po ay ang tungkol nga po sa pag-apply ng Japanese citizenship by naturalization po. Isa din ito sa naging nais nilang baguhin sa ngayon. So as of now, ang requirements po bago ka makapag-apply or maging eligible sa pag-apply ng Japanese citizenship ay dapat nakatira ka sa Japan ng more than 5 years. So nais nilang baguhin ito at gawin pong 10 years. So yan po yung number 1 na nais nilang baguhin sa pag-apply po ng citizenship. So ang reason daw kasi nito ay dahil sa parang mas maluwag ang pag-apply ng Japanese citizenship compare sa pag-apply po ng permanent visa. Hindi pa din ito approved po sa ngayon, subalit malaki din ang possibility na gawin o baguhin nila ang requirements na within this year po. Okay? Then the next one, so punta naman tayo sa magiging changes which is related sa arrival po ninyo sa Japan sa mga susunod na buwan o taon po. So ito po yung ibang maaring mabago po. So number 1 po ay ang JESTA. Ito po ay ang Japanese style or ng ESTA, wherein sa system nito bibigyan nila ng power ang isang airline company o yung airline company na sasakyan nyo po na harangin o wag kayong pasakayin sa aeroplano ang isang traveler po kung makita nilang may possibility na mag-overstay ito. So lalong-lalo na po daw yung mga merong mga bad record, nagkaroon po ng deportation order, basta't may makitang something na hindi kaaya-aya yung airline company doon sa isang traveler, meron po silang power na wag silang pasakayin. Okay? So that is yung nilalaman po daw ng JESTA. Also, pinag-aaralan din nilang gawing mandatory na po ang na magkaroon ang lahat ng tourist na papasok ng Japan ng travel or medical insurance. So ang reason daw kasi dito ay dahil sa marami ang hindi po nakakapagbayad ng hospital bill at the time na magkaroon sila ng medical emergency po pagpunta nila rito sa Japan. So lumalaki na po ang total amount na ito na nagiging pabigat po sa Japan government. So yun, sa mga tourists, sa mga kababayan na po natin na pupunta po rito sa Japan bilang tourist, so make sure na yun, maybe within this year or next year, yun, kakailanganin nyo na pong magkaroon ng travel insurance or medical insurance para po makapasok ng Japan. Then other thing na babaguhin din nila ay ang limit po sa amount
sa amount po ng utang ng isang foreigner na papasok po ng Japan. So sa ngayon, kapag may utang ka daw na 20 lapad na di nyo nabayaran sa pagpunta nyo dito sa Japan last time, maaaring ito ay sa mga nabili nyo na hindi nyo na binayaran. Alam lalong na yung mga may mga credit card o yung mga may bayarin sa cellphone o yung may mga hospital bill na hindi binayaran din umuwi. So malaki ang possibility na maging blacklisted po kayo at hindi kayo papasukin. So nais nilang ibaba ang amount nito. So sa ngayon 20 lapad above. So yun yung limit nila. So kapag maliit yung amount lang na utang nyo, maaari pa kayong makapasok. Pero kapag 20 lapad is hindi po. So itong limit nilang 20 lapad, ang nais nilang baguhin, gagawin lang po nilang isang lapad daw po. So meaning, kahit na maliit po ang utang ninyo, maliit lang na halaga ang unpaid po na bill ninyo, malaking possibility na maharang kayo sa pagpasok sa Japan in the future. So yan po yung tatlong nabanggit na policy nito ay hindi pa din aprobado sa ngayon, so balit malaki din po ang possibility na isagawa din nila ito. Okay? Then for the other policy pa, para sa iba pa po, so una, ito po ay ang tungkol po sa citizenship registration kapag kayo ay bibili ng real estate property or lupa po dito sa Japan. So sa ngayon kasi ay marami pong Japanese na nag-aalala na unti-unti daw na nawawalan kanilang lupain dahil po sa dumaraming foreigner ang bumibili ng lupa o real estate property, particularly po ang mga Chinese. So nais nilang malaman kung anong bansa o saang bansa galing yung mga foreigner na bumibili ng lupa, kaya nais nilang isagawa ang bagong policy nito, yung pag-register po ng citizenship ng foreigner kapag bumili nga po siya ng property. Then the second one, ang rules po nila for tax refunds or duty-free tax po ay babaguhin na din at ito po ay aprobado na at sisimulan po sa darating na November this year po. So sa ngayon, ang policy ay once na bumili ka ng product dito sa Japan at tourist ka po, babayaran nyo po yung consumer tax na 10%, pero maaari po nyong ma-refine yung amount na yon, yung 10% tax na yon, doon mismo sa isang section ng halimbawa department store. Meron po silang section doon kung saan pwede mo ma-refine yung binayaran mong consumer tax na 10% po. So valid dito sa bagong policy nila, dahil mga marami pong nananamantala at dinadaya yung system, nais po nilang baguhin yung rules. Kaya sa bagong rules na to, yung tax refund ng consumer tax ay pwede lang daw pong maibalik sa inyo at that time na lalabas na kayo mismo ng Japan. Okay? So wala na po yung mga tax refund na ginagawa dun sa department store kung saan yung binili mismo yung product. Okay? Then the next one naman po ay ang My Number at Resident Card Unification. So may usapin na sa ngayon na gagawin ito at inihanda na lang po ang system or network system nila upang maipa-implement daw ito. So sa ngayon, ang information sa loob ng hawak nating residence card ay maaring maisama din po sa My Number Card. So yung My Number Card na lang natin ang sigurong dadalhin natin lagi kapag yung nga naisagawa nito. Kaya po sa mga kababayan natin na wala pang My Number Card, I strongly advise po and I recommend na kumuha na po kayo dahil sa daming mga pagbabagong ito. Okay? Then yung pang-apat naman po ay ang paglalagay din nila ng limit sa napapapasuking mga foreigner workers dito po sa Japan under Specified Skilled Worker or SSW at Trainee Visa po. Yung system na yon. So tulad ng mga na-post ko na po sa Facebook page ng Malago, pinag-aaralan na nila ito at malapit na pong maisabatas. So ang limit na nais nilang isagawa ay nasa 1.23 million foreigner workers lamang at ito ay madidivide po sa iba't ibang industry pa. So sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho bilang SSW or under sa bagong trainee visa policy, so maging aware po kayo sa bilang nito at maaaring halimbawa kung saan at the time na gusto nyo pumunta rito is wala na palang available slot or naubos na yung umabot na kayo dun sa pinakalimit. Okay? So that's it po. I hope na yan po yung summary ng mga bagong policy na naisasagawa ng Japan government at Immigration Service Agency po nila sa ngayon. I hope na naging aware na po kayo tungkol dito at nagkaroon ng konting background lamang po, kahit konti lamang po, kung ano-ano ang mangyayari sa bagong policy nito.
So, ang balita po sa ngayon ay lalabas within January yung completion ng study nila at ito ay maaaring i-announce po ng Prime Minister po nila mismo. After that, maaaring maglabas na sila ng exact details po at kung kailan talaga yung start implementation ng bawat bagong policy nito. So, I will try to update you here again once na mailabas na po yung final memorandum nila para sa bawat policy na nabanggit ko po. So share this video po sa mga kaibigan nyo dito po sa Japan or sa Pilipinas na resident po dito sa Japan, so para maging aware din po sila. So thanks again and Happy New Year.